Hindi pa sumisikat ang araw nang bumaba si Lyra Monteverde sa jeep sa tapat ng Velasco Holdings. Umuulan pa rin ng manipis, yung tipong hindi ka babasain agad pero kapag tumagal ka sa labas, mararamdaman mong dumikit na sa balat ang lamig. Sa sidewalk, may mga empleyadong naka-umbrella, nagmamadali, parang may hinahabol na oras na laging kulang. Si Lyra, walang payong. Nakasuksok lang ang maliit na tuwalya sa bag niya at plastic na nakabalot sa lumang cellphone para di pasukin ng tubig. Mabigat ang backpack niya pero hindi dahil sa gamit. Mabigat dahil sa mga iniisip. Magkano na lang ang natitira sa sobre ng pamasahe? Ilang araw pa bago ang sweldo? At kung tatawag na naman ba si Bambi, kapatid niyang naiwan sa probinsya, na may kailangan na namang gamot si Itay? Sa guardhouse, bumulaga ang pamilyar na muka ni Mang Sisenyo Rabadon. May edad na pero matikas pa in. Laging maayos ang uniforme at may maliit na flashlight na parang parte na ng katawan niya. Nakita niya si Lyra at ngumiti ng bahagya. "Maaga ka na naman, Lyra," sabi niya habang inaabot ang logbook. "Opo, Mang Sisenyo," sagot ni Lyra. "May meeting daw po kasi mamaya. Baka maglinis na naman ng conference rooms." "Pirma ka na. Tapos, teka." Nilingon siya ni Mang Sisenyo na parang may gustong sabihin pero pinigilan. "Ingat ka lang sa loob ha. Maraming nag-iibang ugali kapag may usapang tanggalan." Hindi na nagtanong si Lyra. Sanay na siya sa ganung babala, yung hindi tahasang sinasabi kung ano pero ramdam mo na may gumagalaw na kung ano sa likod. Pagpasok niya sa building, sinalubong siya ng amoy ng floor wax at malamig na aircon. Malinis ang lobby, kinuming ang tiles, parang salamin. Sa gilid, may malaking logo ng Velasco Holdings na nakapako sa pader, parang paalala na kahit sino ka pa, may sistema na mas malaki sa'yo. Sa service elevator, nadatnan niya si Mara Kilantang, kapwa janitress niya. Late 20s, matulis ang mata, mabilis ang bibig, at laging may menthol candy na nakaipit sa bulsa. Pag nakita ni Lyra, agad nagsalita. "Ay, ayan na! Lyra, narinig mo ba?" Bulong ni Mara habang pinipindot ang button para sa housekeeping floor. "Ano na naman?" Tanong ni Lyra, pero kahit tanong yon, alam niyang may mabigat na kasunod. "May audit daw. Yung totoong audit, hindi yung paarte lang. External. May abogado pa raw." Tinapik ni Mara ang bulsa niya. Kaya yung mga nasa taas, nagsisimula ng nagngingit-ngit. Tumanggo si Lyra. Kaya pala ang tahimik ng lobby. "Hindi tahimik yun, Lyra. Nagtitimpi lang. Alam mo naman to, kapag nagtitimpi sila, may madadali." Sabay silang nilinis ang isang palapag na puro opisina ng mid-level managers. Sa bawat cubicle, may mga laptop na nakapatong, mga stapler na nakaayos, at mga framed photos ng pamilya na parang nagpapaalala sa mga tao kung bakit sila nagpapakapagod. Si Lyra, kapag nakakakita ng family photo, hindi niya maiiwasang magtagal ng tingin. Iniisip niya si Itay na dati, malakas pa, nagtatanim ng palay, tumatawa habang nagbubuhat ng sako. Ngayon, halos hindi na makabangon ng hindi hinihingal. Nang mag-break sila bandang 10:00, tumambay si Lyra sa maliit na pantry sa likod. Naglabas siya ng tinapay at isang sachet na kape. Habang hinahalo niya sa mainit na tubig, pumasok sa pantry ang HR supervisor na si Noreen Avellino. Mabilis ang lakad, mataas ang tono kahit normal lang siyang nagsasalita. May 2 staff na sumusunod sa kanya, mga hawak ang folders. "Kung may makikita kayong hindi nakaayos, i-report nyo agad. Lalo na yung mga gamit, ang daming nawawala ngayon." Parang may tinamaan sa dibdib si Lyra. Hindi niya alam kung para sa kanya ang pinarinig, pero sanay na siya sa ganung pakiramdam, yung parang may mata sa likod ng bawat pader. Tumanggo si Lyra bilang respeto. "Opo, ma'am." Hindi sumagot si Noreen. Lumabas lang, iniwan ng hangin na may dalang lamig at panghuhusga. Pag alis ni Noreen, pumasok naman si Dax Lamberte, finance assistant. Bata pa, pero ang kilos parang laging nagbibilang ng pagkakulang ng ibang tao. Pagkakita si Lyra, sumangot. "Miss Lyra, ikaw ba naglinis ng conference room kanina?" Tanong ni Dax. "Opo sir, kami po ni Mara." "May nakita ka bang USB? Black, maliit."
Kumunot ang noo ni Max. Nawawala. At importante yon. Napatingin si Lyra kay Mara na kakapasok lang ulit at narinig ang usapan. Umiling si Lyra. Wala po sir. Nagwalis lang po kami. Tinanggal yung basura. Pinunasan yung mesa. Wala po akong nakita. Suminghal si Dax na parang hindi naniniwala. Kung makita mo, ibalik mo agad. Huwag niyo nang hawakan kung hindi sa inyo. Hindi na sumagot si Lyra. Mas pinili niyang humigop ng kape kahit mapait. Alam niyang anumang pariwanag niya hindi sapat kapag ang tingin sa kanya ay laging posibleng kumuha. Pagbalik sa trabaho, napadaan sila sa hallway papunta sa executive floors. Doon mas tahimik, mas makapal ang carpet, mas maayos ang ilaw at mas ramdam mong bawal kang magkamali. Sa open space malapit sa executive elevator, nakita ni Lyra ang PR head na si Yvette Lorente. Maganda, elegante, pero mayon, kitang-kitang tensyonado. May hawak siyang phone, pabulong-bulong habang naglalakad. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng lumabas. Ayusin niyo ang statement. Narinig ni Lyra habang dumadaan. Hindi niya alam ang buong usapan pero ramdam niyang may krisis na iniikutan ang mga tao. Pagbalik sa supply room, sumandal si Mara sa pader at naglabas ng menthol. Nakikita mo yon? Kahit PR nanginginig na. Ibig sabihin, malaki. Bakit parang lahat natatakot? Bulong ni Lyra. Hindi lahat, sagot ni Mara. Yung iba, nag-aabang kasi kapag may bumagsak, may aakyat. Sa bandang hapon, habang pinupunasan ni Lyra ang glass wall ng isang meeting room, nag-vibrate ang cellphone niya. Unknown number. Sandaling nag-alinlangan siya pero sinagot niya pa rin. Hello? Ate! Basag ang boses sa kabilang linya. Boses ni Bambi. Ate, pasensya na, pero naubos na yung gamot ni Itay. Tumaas daw presyo, hindi na kasya yung natira natin. Napapikit si Lyra, ramdam niyang bumigat ang kamay niya sa basahan. Sige, gagawa ko yung paraan. Ate, huwag kang maggalit. Huwag kang mag-sorry, mabilis na sagot ni Lyra. Mas importante si Itay. Magtiis muna kayo dyan. Tawagan mo ako mamaya ha, kapag nakahanap ako. Pagbaba niya ng tawag, ilang segundo siyang nakatayo lang. Hawak ang basahan na parang hindi niya alam kung itutuloy pa ba niya ang pagpunas o iiyak na lang. Pero sa ganitong trabaho, walang oras ang luha. Pinunasan niya ang natitirang bahagi ng salamin, pinilit maging steady ang kamay. Nang mag-uwian na ang iba, nag-overnight cleaning schedule pa rin si Lyra. Kinuha niya ang listahan ng tasks, tiningnan ng mga naka-highlight. May mga conference room, may pantry, may hallway, at may isang nota. Executive floor, partial cleaning. Lumapit si Mang Sisenyo sa kanya bago siya umakyat ulit. Lyra, tawag niya, mas mababa ang boses. Naka-overtime ka? Opo, Mang Sisenyo. Kailangan ko rin po. Dagdag. Tumanggo si Mang Sisenyo. Tinitigan siya, parang may gustong ipayo bilang ama. Alam mo, hindi masama ang magtrabaho, pero wag mong hahayaang ipagpalit ng mundo ang dignidad mo sa pagod. Kapag may nangyaring hindi tama, sabihin mo. Napangiti si Lyra, pero pilit lang. Sige po, Mang Sisenyo. Pag-akyat niya sa executive floor, mas malamig ang hangin, mas mahina ang ilaw. Tahimik na parang may sariling mundo ang palapag na to. Sa malayo, narinig niya ang boses ng dalawang lalaki sa isang opisina. Hindi niya kita, pero tumatagos ang tono. Kung hindi natin maayos to, babagsak to lahat. Sabi ng isa, pagod, parang may dinadalang bigat. Kaya nga kailangan mong pumirma. Sagot ng isa, matigas, mas confident, parang sanay mag-utos. Hindi na lumapit si Lyra, hindi siya dapat nakikinig. Pero sa bawat hakbang niya, mas malinaw ang pakiramdam na may malalim na problema sa itaas. At kahit janitors lang siya, maapektuhan siya kapag bumagsak ang kumpanya. Sa dulo ng hallway, tumigil siya sandali. Tiningnan ang glass door na may nakalagay na CEO, Private Office. Hindi niya pa iyon nililinis ng gabi.
Hindi pa iyon nasa listahan. Pero may kutob siyang, sa mga susunod na araw, mas lalong hahaba ang listahan ng mga kailangang ayusin at mas lalong lalaki ang takot ng mga taong nakasuot na mamahaling damit. Pinisil ni Lyra ang hawakan ng mop, saka nagpatuloy sa trabaho. Tahimik pero matatag. Sa puso niya, iisa lang ang malinaw. Kahit gaano kabigat ang pangarap, kailangan niyang manatiling nakatayo. Para kay Itay, para kay Bambi, at para sa sarili niyang buhay na matagal nang nagsusumikap umahon. Pagkatapos ng gabing overtime ni Lyra, hindi agad nawala sa isip niya ang dalawang boses na narinig niya sa executive floor. Yung isa, pagod at parang pinipigilan ng sarili na bumigay. Yung isa naman, matigas at kontrolado, na para bang sanay magdikta ng direksyon ng iba. Kinabukasan, kahit kulang ang tulog, bumalik siya sa Velasco Holdings na dala ang parehong basahan at parehong bigat sa dibdib. Gamot ni Itay, pamasahe, at ang takot na baka isang araw, bigla na lang silang sabihing, wala na kayong trabaho. Sa guardhouse, naroon pa rin si Mang Sisenio. Maseryoso ang mukha nito ngayon, parang may nangyaring hindi niya pwedeng sabihin ng diretsyo. Lyra, bungad niya habang pinapapirma si Lyra sa logbook. May mga bisita mamaya, mga tagalabas. Hindi ito yung ordinaryong inspeksyon. Audit po? Maingat na tanang ni Lyra. Hindi sumagot si Mang Sisenio agad. Tumingin muna siya sa paligid, saka bahagyang tumanggo. Oo, at kapag audit ang usapan, ang mga taong tahimik, nagiging mabangis. Humigpit ang hawak ni Lyra ng ballpen. Opo, Mang Sisenio. Pagpasok niya sa lobby, mas maraming tao kaysa karaniwan. May mga nakabarong, may dalang briefcase, at may mga empleyadong nagmamadaling mag-ayos ng upuan at signage na parang may VIP na darating. Sa gilid ng elevator, nakita niya si Yvette Lorente, PR head, na may kausap sa phone, mabilis ang salita, nanginginig ang daliri habang hinahaplos ang pendant sa leeg. Ayusin niyo ang script, walang magbabanggit ng fraud sa harap ng media, narinig ni Lyra. Kung may magtanong, internal review lang. Internal, naiintindihan ba? Sumingit si Mara sa tabi ni Lyra, may balang trash bag at amoy mentol ang hininga. Sabi ko sa iyo malaki to. Kita mo si Yvette? Kapag si Yvette nagmukhang ganyan, ibig sabihin may sunog. Hindi na nagbiro si Lyra. Mara, kung tanggalan to. Huwag mo muna isipin, magtrabaho lang tayo. Mabilis na sagot, pero halatang may takot din sa boses niya. Sa housekeeping office, nakapaskil na ang bagong schedule. May dagdag na cleaning sa conference rooms at executive halls. May note pa sa gilid na sulat kamay. Strict security. Report any unusual item. Sa ilalim, may pirma. N. Avellino. Hindi nagtagal, dumating si Noreen Avellino mismo. Mas maayos ang buhok, mas matalimang lipstick, at mas matinis ang tono. Lahat ng housekeeping staff, makinig. May external auditors tayo. Ibig sabihin, bawal ang kahit anong kalat, bawal ang kahit anong nawawala, at bawal ang kahit anong tumingin siya diretso kay Lyra. Pakialaman sa dokumento o gamit ng ibang tao. Parang may tinusok sa sikmura ni Lyra. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihing wala siyang kinukuha, hindi siya magnanakaw, pero pinigilan niya. Mas mahalaga ang trabaho kaysa pride, lalo na kung may ama siyang umaasa sa kanya. Opo ma'am, sagot na lang niya kasabay ng ibang janitress. Lumabas si Noreen na parang reyna, iniwan sila sa katahimikan. Nang makaalis na, lumapit si Mara kay Lyra at kinurot siya ng mahina sa braso. Hayaan mo, mahilig yung hanapin ng masisisi. Kapag may problema sa taas, sa baba ibubuntong. Bandang 9:00, dumating ang audit team. Hindi sila dumaan sa ordinaryong entrance, may sariling escort ang security. Nasilayan lang mula sa malayo ang isang babaeng naka-blazer at may tindig na parang sanay humarap sa gulo. Si Attorney Selena Magsombol. Kasunod niya ang isang lalaking nakasimpleng long sleeves, may ID na nakasabit at hawak ang laptop bag, si Rafi de la Serna, IT Forensics Lead. Who's in charge of facilities? Narinig ni Attorney Selena na tanong sa isang admin. Sir Gideon will meet you upstairs. Sagot ng admin. Nang marinig ni Lyra ang pangalang Gideon, pumalik sa isip niya ang boses na matigas kagabi. So siya pala yun. Gideon Sarmiento, CFO. Isang pangalan na madalas niyang marinig sa pantry. Laging may kasunod na, ingat ka, huwag kang tumingin, huwag kang magtanong. Sa corridor, dumaan si Dax Lamberte, halatang iritable. Tinawag niya si Lyra nang makita siya. Miss Lyra,
sabi ni Dax. Ikaw yung naglinis ng conference room 3B kahapon, di ba? Opo, sir. Nagkakagulo dito dahil sa nawawalang USB. Kung may alam ka, sabihin mo na ngayon. Kasi kapag nakita ng auditors na may missing data, lahat tayo damay. Umiling si Lyra. Wala po talaga ako nakita, sir. Kung may nakita man ako, ibabalik ko po agad. Tsk, singal ni Dax. Sana nga, kasi hindi kami papayag na dahil sa iyo, masira ang finance department. Napahiya si Lyra, pero mas tumimo ang isa pang bagay. Missing data. Hindi na lang pala USB. Data na ang usapan. At kapag data, pera. Kapag pera, may tao talagang nagiging demonyo. Maya-maya, dumating ang mailroom staff na si Junrei Kasipit. Laging pawisin ito, laging may dalang cart ng envelopes. Tumigil siya sa tabi nila, halatang nag-aalangang magsalita. Ate Lyra, bulong ni Junrei, narinig mo ba yung tungkol sa mga envelope? Ano yon? Tanong ni Lyra habang nagliligpit ng supplies. May mga dumating na envelope na walang return address, tapos hindi pinapadaan sa registry, diretso sa taas. Nilunok ni Junrei ang laway. Nakita ko si Sir Gideon mismo ang kumuha, tapos sabi niya, wag daw ako magsasalita. Napatigil si Lyra. Baka confidential lang yun. Oo nga ate, sabat ni Mara, pero ang tono niya hindi kumbinsido. Pero bakit kailangan takutin yung mailroom staff? Nagkatinginan silang tatlo. Walang gustong sabihin na may mali, pero lahat ramdam na may mali. Bandang tanghali, nag-iba ang mood ng buong building. May mga empleyadong pabalik-balik sa printer area, may mga nagbubulungan sa corners, at may mga manager na biglang bumababa ang boses kapag may dumadaan na hindi nila ka-level. Si Lyra parang invisible sa karamihan, kaya mas marami siyang naririnig. May board vote daw, bulong ng isang analyst sa kapwa niya habang dumadaan si Lyra na may dalang mop. Kung bumagsak to, ibebenta yung subsidiary, may investor na nakaabang. Conrad Yinidis, sabi ng una, kaibigan daw ng CFO. Lyra, hindi niya kilala ang mga pangalang yon, pero alam niya ang ibig sabihin kapag may investor at benta, may mawawalan ng trabaho. At kapag nawala siya sa trabaho, mapuputol ang gamot ni Itay. Hapon na nang mangyaring mas personal. Habang naglilinis si Lyra sa pantry, biglang tumunog ang phone niya. Si Bambi ulit. Kinabahan siya, pero sinagot niya. Ate, nag-high blood si Itay. Nagpapanik si nanay. Sabi ng doktor, kailangan daw i-monitor. Napaupo si Lyra sa bangko, nanginginig ang tuhod. Anong ibig sabihin? Dinala niyo ba sa health center? Oo ate, pero kailangan ng pangdagdag sa gamot. Ate, wala na talaga. Pinilit ni Lyra na huwag umiyak sa harap ng iba. Sige, makakahanap ako. Pag uwi ko, mag-overtime ako kung kailangan. Basta alagaan niyo si Itay. Pagkatapos ng tawag, halos hindi niyo maramdaman ang sarili niyang paghinga. Tumayo siya, pinunas ang mata, saka bumalik sa trabaho na parang walang nangyari. Sa mundo nila, bawal ang mahina, bawal ang umiyak. Kasi pag umiyak ka, mas madali kang tapakan. Sa bandang huli ng shift, dumaan si Cyrus Velasco sa hallway, ang CEO na bihirang makita sa labas ng opisina. Dati, nakikita lang niya si Cyrus sa elevator mirror. Mataas, maayos ang suot, pero laging may anonymous sa mata. Ngayon, nakita niya si Cyrus ng malapitan. Puyat, malalim ang eye bags at parang ang bigat ng balikat. Kasunod niya si Gideon Sarmiento. Malinis ang suit, maayos ang habok at ang lakad parang siya ang may-ari ng buong palapag. Habang naglalakad sila, narinig ni Lyra ang pira-pirasong usapan. Cyrus, we don't have time for sentiment, sabi ni Gideon, malamig. Just sign what needs to be signed. Let me handle the board. Hindi ko na nga alam kung ano yung needs to be signed at ano yung pinapapirma mo lang sa akin. Sagot ni Cyrus, mahina pero may galit na pigil. Tumigil si Gideon sandali, tumingin sa paligid at nakita si Lyra na nakatayo, hawak ang dustpan. Hindi siya ngumiti, tinignan niya si Lyra na parang parte lang ng furniture pero ang mata niya, matulis, mapanuri. Back to work, utos niya. Hindi man lang nagtagalog ng buo, parang sinadyang ipakita na siya ang may kontrol. Opo sir, sagot ni Lyra, yumuko ng bahagya. Kahit nangangalit ang loob niya, hindi dahil pinagalitan siya, kundi dahil naramdaman niyang may taong kayang gumamit ng takot
bilang sandata. Pagdaan nila, lumapit si Mang Sisenyo mula sa kabilang dulo ng hallway, parang sinadyan niyang bantayan si Lira. Okay ka lang. Bulong niya. Opo. Sagot ni Lira, pero halatang hindi. Sumilip si Mang Sisenyo sa direksyon ng mga executive. Kung ano man niyang gulo nila, huwag mong sasaluhin mag-isa. Tandaan mo, Lira, minsan ang taong pinakamalinis ang kamay, siya pa ang unang itinutulak sa putik na palunok si Lira. Gusto niyang tanungin ng bakit, pero hindi na niya kailangan. Ramdam na niya ang sagot sa paligid. May audit, may nawawalang data, may mga envelope na palihim, may investor na nakaabang, at may CFO na masyadong komportable sa gaguluhan. Nang mag-uwian na ang iba, naiwan si Lira sa supply room. Hawak ang lista ng tasks para bukas, naka-highlight na naman ang executive floor. Mas mahaba na kaysa dati. Sa ibaba, may note na bagong sulat, CEO Office, Possible Cleaning Tomorrow. Prepare, bumigat ang dibdib ni Lira. Hindi pa mangyayari ang paglilinis sa CEO Office, pero naramdaman niyang papalapit na siya sa gitna ng unos at sa unang pagkakataon, hindi na lang takot ang naramdaman niya. May halong kutob na ang mga anino sa bawat palapag ay may tinatagong sikreto. At kahit hindi niya gusto, baka siya mismo ang makita ng bagay na hindi dapat makita ng isang janitress. Hindi na nawala sa dibdib ni Lira ang huling note sa task list. CEO Office, Possible Cleaning Tomorrow. Prepare. Sa gabing iyon, habang umiikot ang electric fan sa inuupahan niyang maliit na kwarto, pinilit niyang matulog pero ang utak niya, paulit-ulit na bumabalik sa mga narinig, nawawalang data, palihim na envelope, may investor na nakaabang, at ang tingin ni Gideon Sarmiento na parang kaya siyang durugin ng hindi man lang nagkakaabo ang kuko. Kinabukasan, mas maaga siyang pumasok. Hindi dahil gustong-gusto niya, kundi dahil mas maliit ang tsansay na mapag-tripyan siya kapag una siyang nandoon. Sa guardhouse, hindi na nagbiro si Mang Sisenyo. Nakatingin siya sa loob ng lobby na parang may inaabangan. Lira. Tawag niya habang pumipirma si Lira. Kung sakaling may ipagawa sa iyo sa executive floor, huwag kang masyadong kabahan. Basta, gawin mo trabaho mo. At tandaan mo, huwag mong hahawakan yung hindi dapat. Tumanggo si Lira. Kahit gusto niyang sabihin, yan nga po ang problema, Mang Sisenyo. Kahit wala akong hinahawakan, ako pa rin ang napagbibintangan. Pero hindi niya sinabi. Nilingon na lang niya ang pinto at pumasok. Pagdating niya sa housekeeping office, naroon na si Noreen Avellino, parang naghihintay. May hawak siyang clipboard at listahan ng names. Pagkakita kay Lira, tinignan siya mula ulo hanggang paa. Parang sinusukat kung kaya ba niyang sumunod. Lira Monteverde. Tawag ni Noreen. Opo, mami. Executive floor. CEO office. Tonight. After hours. Mabilis magsalita si Noreen, parang hindi ayaw tumaga sa usapan. Kailangan malinis. May board meeting bukas. Ayokong may makita silang alikabok o fingerprint sa mesa. Naiintindihan? Opo, ma'am. Si Mara kasama mo. Pero ikaw ang magfo-focus sa ilalim ng mga furniture. Dapat walang naiiwan. Lumapit si Noreen ng bahagya. Bumaba ang boses at Lira. Dahil ikaw yung nasa issue ng missing USB, kahit sinasabi mong wala kang alam, mas mabuti na maging extra careful ka. Kapag may nawala sa executive floor, hindi kita kayang ipagtanggol. Parang may kumurot sa sikumura ni Lira. Wala po talaga akong kinalaman, ma'am. Hindi ako nakikipagtalo. Putol ni Noreen. Sumunod ka. Paghalis ni Noreen, sumandal si Mara sa locker at napailing. Grabe yan. Kung magsalita ka, alam mo may ambag sa galing mong punasan. Basta Mara, gawin na lang natin. Ayoko lang gulo. Sagot ni Lira, pero ang boses niya halatang may panginginig. Walang gustong gulo. Bulong ni Mara. Pero minsan, yung gulo, ikaw ang hinahanap. Lumipas ang araw na parang mas mabagal. Habang naglilinis si Lira ng conference rooms, naririnig niya ang mga bulungan ng audit team sa loob ng glass-walled meeting room. Nakita niya si Attorney Selena Magsombol na nakaupo, may hawak na folder, nakakunot ng noo habang may kausap na legal counsel na si Tom Alcantara. Sa kabilang dulo, si Rafi de la Serna, nakatutok sa laptop parang hinahabol ang mga aninong digital. May access logs na hindi tugma. Narinig ni Lira kay Rafi habang dumadaan siya para magpalit ng trash bag. Parang may nagsusulat sa record pagkatapos. Meaning may taong marunong magtago. Sagot ni Attorney Selena, malamig ang tono. Hindi na siya tumigil para makinig. Ayaw niyang madamay.
Pero kahit ayaw niya, tumatagos sa kanya ang bigat ng sitwasyon. May taong naglalaro sa loob ng kumpanya at ngayon hinahabol sila ng mga tao na hindi natatakot sa apelyido. Pagdating ng hapon, tumawag ulit si Bambi. Hindi na umiiyak, pero mas nakakatakot ang tono. Yung halatang pagod na pagod. Ate, okay na si Itay ngayon, pero sabi ng doktor, kailangan daw nating magpalab. May bayad. Napasandal si Lira sa pader ng hallway, hawak ang phone. Magkano? 3,000. Huminga si Bambi. Ate, kaya pa ba? Tinignan ni Lira ang ID niya na nakasabit sa leeg. Janitorial staff. Parang maliit na salita pero ang bigat ng responsibilidad. Kakayanin, sagot niya kahit hindi siya sigurado. Mag-overtime ako, baka may extra pay. Pasensya na ate. Huwag kang mag-sorry. Ulit ni Lira, mas mahina. Basta alagaan niyo si Itay, ako na to. Pagkababa niya ng tawag, mas lalo siyang nagpursige. Pumasok siya sa bawat sulok. Tinanggal ang dumi sa mga gilid ng pasteboards. Pinunasan ang mga doorknob na madalas hindi pinapansin. Hindi dahil gusto niya maging perpekto, kundi dahil ayaw niyang bigyan ng dahilan ang mga tao tulad ni Noreen at Dax na ipahiya siya. Pagsapit ng 7 ng gabi, nagsiuwian na ng karamihan. Lumamig lalo ang building. Sa lobby, halos wala ng tao maliban sa security at iilang empleyadong nag-OOT. Sina Mara at Lira dala ang cart ng cleaning supplies, umakyat sa executive floor. Tahimik doon. Parang simbahan bago magsimula ang misa. Ang ilaw, dim. Ang carpet, malambot. Ang hangin, mas malamig, mas kontrolado. Sa dulo ng hallway, nandoon ang glass door na may nakasulat, CEO, Private Office. Huminto si Lira. Mara, pakiramdam ko, hindi tama to. Lira, trabaho lang, sagot ni Mara pero bumulong siya agad. Pero oo, iba yung vibe dito. Nilapitan nila ang door. Naka-attach na temporary access card na iniwan ng admin. Binuksan ni Mara saka sila pumasok. Ang opisina ni Cyrus Velasco ay hindi kasing flashy ng inaasahan ni Lira. Oo, may malaking desk, may leather chair, may bookshelf, pero may lungkot. Sa isang sulok may nakasagit na lumang painting ng pabrika. Sa table sa gilid may kape na malamig na, may mga papel na nakasalansan, at may isang family photo na nakaharap sa dingding, parang ayaw ipakita. Parang hindi siya masaya dito, bulong ni Lira. CEO nga pero mukhang laging binabagyo, sagot ni Mara sabay bunot ng menthol. Sige, bilisan natin. Ayoko dito. Hinati nila ang trabaho. Si Mara pinunasan ng ibabaw. Bookshelf, side tables, window blinds. Si Lira naman gaya ng utos ni Noreen, nag-focus sa ilalim ng mga furniture. Lumuhod siya, sinilip ang ilalim ng couch, sinungkit ang mga alikabok gamit ang duster. May ilang barya, may paperclip, may lumang sticky note na walang sulat. Lahat nilagay niya sa maliit na tray para itapon. Paglipat niya sa ilalim ng malaking desk, doon siya naramdaman ng kakaiba. Nang isalpak ang wali sa pinakadulo, tumama ito sa matigas na bagay. Hindi papel, hindi barya. Parang kahon. May box dito, bulong ni Lira. Ha? Ano? Lumapit si Mara, hawak ang microfiber cloth. Dahan-dahang nilira ang kahon palabas. Luma, karton, may tape na kumubas. Parang matagal nang nandun, baka taon. Nang binuksan niya, kumalat ang alikabok sa hangin. Napasinghap siya, napapikit sandali. Sa loob may ilang lumang folder na walang label at isang picture frame na balot ng manipis na plastic. Kinuha ni Lira ang frame at pinunasan ng ibabaw. Unti-unting lumitaw ang larawan. 2 batang lalaki nakangiti, nakatayo sa isang lumang pabrika. Sa likod ng frame, may sulat ballpen, medyo kupas pero mababasa pa. Project Santol, 2001. Huwag ipakita kay Gideon. Nanlamig ang batok ni Lira. Mara, nakita mo to? Kinuha ni Mara, binasa at biglang nagbago ang mukha niya. Gideon? Yung CFO? Tumango si Lira, hindi makasalita ng maayos. Sa sulok ng photo, may maliit na stamp.
Logo ng isang subsidiary na minsan niyang narinig sa pantry, yung sinasabing nalugi at isinara noon pa. Bakit nasa ilalim ng mesa ng CEO? Bulong ni Mara. Hindi ko alam, sagot ni Lyra. Pero parang hindi to dapat makita. Nagkatinginan sila. Si Mara, kadalasan matapang sa salita, ngayon tahimik. Si Lyra, sanay umiwas sa gulo, ngayon hawak niya ang mismong posibleng simula ng gulo. Anong gagawin natin? Tanong ni Mara, halos pabulong. Nilingon ni Lyra ang pintuan, parang may makakarinig. Kung ibabalik natin at may makakita na binuksan natin, baka tayo ang sisihin. Kung itatago natin, mas lalo tayong may kasalanan, sagot ni Mara, nanginginig ang daliri. Huminga ng malalim si Lyra. Sa labas ng opisina, may tunog ng hakbang. Malayo pero papalapit. Pareho silang napalingon, nataranta. Lyra, may tao, bulong ni Mara. Mabilis na binalot ni Lyra ang frame sa plastic ulit, pero hindi niya naibalik sa kahon ng maayos. Parang may kamay na nagtutulak sa kanya na huwag nang ibalik sa dilim. At sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Mang Sisenyo. Kapag may nangyaring hindi tama, sabihin mo. Pero kanino? Kay Noreen? Kay Dax? Kay Gideon? Lalo na hindi. Sa CEO? Hindi niya kilala. Sa audit team? Hindi siya sigurado kung papakinggan siya. Tumunog ang doorknob. Hindi nila alam kung sino ang papasok, pero alam ni Lyra sa sandaling ito may hawak siyang bagay na kayang pagbaguhin ang direksyon ng lahat. At kahit janitress lang siya, hindi na niya kayang magkunwaring walang nakita. Tumunog ang doorknob at sa isang iglap, parang kumipot ang hangin sa loob ng opisina. Si Lyra nakaluhod pa rin sa tabi ng malaking mesa. Hawak ang frame na binalot niya ulit sa plastic. Si Mara nakatayo sa may couch, hawak ang basahan na parang sandata. Pareho silang nagpatingin sa pinto. Hindi alam kung sino ang papasok at kung anong klaseng problema ang dala nito. Bumukas ang pinto ng bahagya. Hindi si Gideon, hindi rin si Noreen. Ang pumasok ay si Chief Brando Quintana, head ng security, kasama si Mang Sisenyo na halatang nagmamadali. Lyra, tawag ni Mang Sisenyo, mabilis ang pagtingin sa paligid. Bakit bukas pa to? Akala ko tapos na kayo. Parang bumalik ang tibok ng puso ni Lyra mula sa lalamunan papunta sa dibdib. Mang Sisenyo, mahinang sagot niya. Naglinis po kami, pero may nakita po ako. Napatingin si Chief Brando sa kanya, seryoso, parang sanay umamoy ng gulo. Anong nakita mo? Nagkatinginan muna si Lyra at Mara. Si Mara ang unang nagsalita, pabulong. May frame po sa ilalim ng mesa. Lumapit si Mang Sisenyo at nang makita ang plastic-wrapped frame sa kamay ni Lyra, nagbago ang mukha niya. Hindi shock na parang unang beses, kundi takot na parang alam niyang delikado yun. Nasaan galing? Tanong ni Mang Sisenyo, halos pabulong din. Sa kahon po, may sulat sa likod, Project Santol 2001, huwag ipakita kay Gideon. Nagkibit balikat si Chief Brando pero lumalim ang tingin. Gideon Sarmiento? CFO? Opo. Saglit na tumahimik ang tatlo. Parang may sabay-sabay na naisip. Kung to ay huwag ipakita kay Gideon, ibig sabihin may dahilan para itago sa kanya. At kung nasa ilalim ito ng mesa ng CEO, ibig sabihin may taong nagsikreto noon pa. Lyra, sabi ni Mang Sisenyo, mas mabigat ang boses. Huwag mong ipapakita yan kung kani-kanino, lalo na kung alam mong may kalaban. Kanino po? Tanong ni Lyra, nanginginig ang lalamunan. Hindi po kami pwedeng magkunwari na walang lang. Baka kaya nawawala yung data. Baka related. Huminga ng malalim si Chief Brando. Audit team ang pinakamalinis na daan. Hindi HR, hindi finance. Kung may fraud, sila ang may authority. Pero kailangan natin ng maingat. Si Mara halatang kinakabahan, sumabat. Paano kung malaman ni Gideon? Baka tayo ang sisihin. Baka tayo ang tanggalin. Tumayo si Lyra mula sa pagkaluhod. Dahan-dahan, parang may bigat ang bawat galaw. Sir, kung matatanggal man kami, mas masakit po kung mawawala ang kumpanya at lahat kami mawawalan. May tatay po akong may sakit. Hindi ko kayang manahimik kung may pagkakataon na masalba. Tumingin si Mang Sisenyo kay Chief Brando. Parang humihingi ng basbas. Tumanggo si Chief Brando.
Okay, ganito. Lalabas kayo ngayon na parang normal. Ibalik nyo yung frame sa cart mo. Itago sa ilalim ng supplies. Ako mag-e-escort sa inyo palabas ng floor. Tapos bukas, hanapin mo si Rafi de la Serna, yung IT Forensics. Kilala mo yon? Sa malayo po, sagot ni Lira. Sa kanya mo ipakita, hindi sa iba. At kung may magtanong, sabihin mo lang, may nakita kang lumang item sa ilalim ng mesa and you want to turn it over properly. Tumanggo si Lira. Si Mara nag-angat ng basahan na parang nakahawak pa rin sa takot. Paglabas nila sa CEO office, sinigurado ni Chief Brando na walang tao sa hallway. Pero sa malayo, may isang figura sa dulo ng executive floor. Matangkad, nakasuit, may hawak na phone. Sa unang tingin, alam na ni Lira kung sino. Si Gideon. Hindi siya lumalapit pero nakatingin siya. Parang sinisigurado niyang walang nangyayaring hindi niya kontrolado. Bilis, bulong ni Mang Sisenyo sabay senyas. Naglakad sila ng maayos, hindi tumatakbo, pero mabilis ang hakbang. Si Lira hawak ang cart na parang ordinaryong gabi lang, pero sa ilalim ng supplies niya, nakatago ang frame na may sulat na pwedeng magpabagsak ng isang makapangyarihang tao. Kinagabihan, halos hindi na nakapagsalita si Mara sa jeep pa uwi. Nang bumaba sila sa hiwalay na kanto, biglang hinawakan ni Mara ang braso ni Lira. Lira, bulong ni Mara. Kung anong pinasok natin, hindi to basta. Kung mapahamak ka, paano si itay mo? Paano kung manahimik tayo tapos bumagsak ang kumpanya? Pareho lang, mawawala rin lahat. Napayuko si Mara at sa unang pagkakataon, hindi siya nakapagbiro. Sana tama ka. Kinabukasan, maaga ulit si Lira. Sa guardhouse, hindi na siya pinagpirma ni Mang Sisenyo ng normal. Inabot lang nito ang ballpen, saka bumulong. May narinig ako kagabi, sabi ni Mang Sisenyo. Nagtanong si Gideon kung sino raw yung naglinis ng CEO office. Sinabi ko, housekeeping team. Wala akong binanggit na pangalan. Pero mag-iingat ka. Nanlamig si Lira. Salamat po, Mang Sisenyo. Pagpasok niya sa lobby, nandun ang audit team. Mas seryoso ang mga mukha, mas mabilis ang lakad. Dumaan si Attorney Selena sa harap niya. Parang walang nakikita pero ang aura nito parang kaya niyang pumutulan ng tali ng kasinungalingan gamit ang isang salita. Sa koridor malapit sa meeting room, hinanap ni Lira si Rafi de la Serna. Nakita niya ito sa isang table, nag-aayos ng cables at hard drive. Malapit si Dax Lamberte roon, nakayuko sa laptop, halatang stress. May ilang staff na nagmamadali at sa gilid, nakita niya si Tom Alcantara na may hawak na folder na parang may tinatagong bigat. Lumapit si Lira kay Rafi. Naninginig ang kamay pero pinilit ang boses na steady. Sir Rafi. Nag-angat ng tingin si Rafi. Yes, can I help you? Lumunok si Lira. Ako po yung janitress. May nakita po ako kagabi sa CEO office. Hindi ko po alam kung mahalaga pero may sulat po sa likod na may pangalan. Nagbago ang mata ni Rafi. Hindi na kaswal kundi alerto. What name? Gideon po, halos bulong si Lira. At may nakasulat po na Project Santol 2001, huwag ipakita kay Gideon. Hindi na nagtanong si Rafi ng marami. Tumayo agad siya. Where is it now? Nasa bag ko po, nakarap. Hindi ko po pinakita ka kahit kanino, sir. Maliban kina Mang Sisenyo at Chief Brando. Pinayuhan po nila na sa inyo po ko bigay. Tumanggo si Rafi. Good call. Come with me. But discreet. Pinadaan ni Rafi si Lira sa maliit na side room na ginagamit nilang temporary evidence room. Doon, binuksan ni Lira ang bag niya at maingat na inilabas ang frame. Nang tanggalin ni Rafi ang plastic at mabasa ang sulat sa likod, napamura siya ng mahina. Damn! Bulong niya. Saka agad tinawag si Attorney Selena. Pagpasok ni Attorney Selena, pinanood niya ang frame na parang naghahanap ng pirma ng nakaraan. Where did you find this? Tanong niya kay Lira. Sa ilalim ng mesa ng CEO, ma'am. Nasa lumang kahon po. Nagtatabaho lang po ako. Bigla ko pong nahagip ng walis. Tinitigan ni Attorney Selena ang stamp sa sulok ng photo. This logo. This is from a subsidiary that was supposedly shut down. Lumipat ang tingin niya kay Rafi. Cross-check this with the old case files. Project Santol. That rings a bell. Tumanggo si Rafi. I'll pull the archive requests. If someone tried to bury this, there will be a trail.
Sa labas ng side room, narinig nila ang ingay. May paong naguutos, may mga hakbang na mabilis. Sumilip si Rafi sa maliit na bintana. "Gideon's coming," bulong niya. Nanigas si Lyra. "Sir, baka ako makita." "Attorney Selina," sabi ni Rafi, "we might need to move the witness." Tumango si Attorney Selina, kalmado. "Lyra, stay here. You're protected as a good faith witness. If anyone threatens you, tell me directly." Bago pa makasagot si Lyra, bumukas ang pinto ng meeting room sa kabila at pumasok si Gideon Sarmiento sa hallway kasama ang 2 senior staff. Malinis ang suot pero may tensyon sa panga. Nakita niya si Rafi sa side room doorway at ngumiti ng pilit. "Rafi," sabi ni Gideon, sweet ang tono pero malamig ang mata. "I heard you're digging into old systems. Make sure you don't waste time on irrelevant things. We have a company to save." Hindi umatras si Rafi. "We're following the data trail, sir. It leads where it leads." Sumingit si Gideon, bahagyang tumawa. Data trail can be misleading, especially when people plant things. Parang may kutsilyong ipinadaan sa hangin. Ramdam ni Lyra kahit nasa loob siya, tinutumbok ni Gideon ang people. At sa mundong ito, ang unang people na sisihin ay hindi CEO, hindi CFO, kundi ang janitress na madaling tapakan. Lumabas si Attorney Selina sa side room, tumapat kay Gideon. "Mr. Sarmiento," sabi niya, malamig at diretso, "we will decide what is irrelevant. Please cooperate." Nag-iba ang ngiti ni Gideon. "Of course, counsel. I'm the most cooperative person here." Pero sa mata niya, may babala. Hindi pa tapas ang araw. Pagkaraan ng ilang oras, tumawag si Rafi kay Attorney Selina at Tom Alcantara. May nahanap silang lumang memo, hindi pa kumpleto, pero sapat na para madikit-dikit ang puzzle. May internal codename na Santol na nauugnay sa escrow account at safety compliance issue noong 2001 at may annotation sa gilid, "Keep away from Gideon." Nang isa lang na ang board meeting sa hapon, nagsimulang maglabasan ang mga taong dati nagkukuble. Dumating si Cyrus Velasco, halatang puyat pero mas matuwid ang tindig. Dumating ang ilang board members. Dumating si Yvette, hawak ang prepared statement. At sa pinakahuli, dumating si Conrad Iñeguez, investor na nakaabang. May ngiti na parang sanay manalo kahit hindi patas. Sa meeting room, glass-walled, nakaupo si Lyra sa isang sulok kasama ni Attorney Selina bilang witness. Hindi siya pangunahing taong mag-uusap pero nandoon siya bilang patunay na ang ebidensya ay hindi gawa-gawa. Nanginginig ang tuhod niya sa ilalim ng mesa pero pinilit niyang maging matatag. Sinimulan ni Gideon ang presentation, confident. "Ladies and gentlemen, the fastest way to stabilize the company is to proceed with a subsidiary sale. Conrad's offer is the best we'll get. Delays will kill us." Tumayo si Cyrus, mababa ang boses pero matalim. "Gideon, the question is, why are we rushing? At bakit parang may tinatago tayong nakaraan?" Napangiti si Gideon. "Cyrus, don't let emotions..." Hindi emosyon to. Accountability to. Dito na sumingit si Attorney Selina. Inilapag niya ang frame sa gitna ng mesa, parang bombang tahimik. "Mr. Sarmiento, do you recognize this?" Sandaling kumirap si Gideon, pero mabilis niyang binalik ang kontrol. "That's an old photo. Why is that here?" "Because it was found under the CEO's desk," sabi ni Attorney Selina, with a note that specifically says, "Do not show Gideon." "Explain why." Napatingin si Gideon sa paligid, saka tumawa ng bahagya. "This is ridiculous. Anyone can write that note. Anyone can plant that." Sumiklab ang dibdib ni Lyra. Gusto niyang tumayo at sumigaw, "Hindi ko yang tinanim." Pero pinigilan siya ni Attorney Selina sa isang tingin. Parang sinasabing, "Hayaan mong ang ebidensya ang magsalita." Tumayo si Rafi at inilatag ang findings. "We traced access logs, sir.
There were modifications after timestamps. The credentials used were tied to the Finance Office network. We also found archive requests related to Project Santol being blocked repeatedly by approvals routed through finance. Bumigat ang hangin. Si Conrad Iñiguez hindi namumiti. Si Yvette napahawak sa dibdib. Si Tom Alcantara binuksan ang lumang memo at ipinakita ang pirma ng yumaong chairman. May warning tungkol kay Gideon. May note tungkol sa Santol. Sir Gideon, sabi ni Tom, paos ang boses. I kept this because I was told to. The chairman didn't trust you with this case. Namula ang mukha ni Gideon. So now we're digging up dead men's paranoia? Sumagot si Cyrus, mas matapang mayon. Hindi paranoia kapag may pattern. Gideon, ilang taon mo akong pinapapirma sa mga papel na hindi ko naiintindihan. Ilang beses mo akong tinakot na kapag hindi ako sumunod, babagsak ang kumpanya. Nagtaas ng kamay si Gideon, pero naroon ang panginginig sa daliri. Cyrus, you're being manipulated. Hindi, biglang sabi ni Cyrus, malakas na. Ako yung nagbulag-bulagan, at ngayon, tapos na. Tumayo si Chief Brando sa may pinto, kasama ang security. Mr. Sarmiento, sabi niya, we have instructions to restrict your access pending investigation. Napalingon si Gideon, nagdilim ang mata. You can't do this. Actually, we can, sagot ni Attorney Selina, kalmado. There's enough for an interim measure, and we're filing for a formal investigation. Si Conrad tumayo na rin, nag-aayos ang coat. I think I'll take my offer off the table, malamig niyang sabi, at tuluyang umalis, hindi dahil moral siya, kundi dahil ayaw niyang madamay sa gulo. Sa gitna ng kaguluhan, si Gideon tumingin kay Lira. Isang tingin lang, pero parang nagsasabing, ikaw ang nagsimula nito. Bumuka ang bibig niya, parang may sasabihin pa pero pinigilan siya ni Chief Brando. Pagkatapos, parang biglang naubos ang lakas ni Lira. Lumabas siya sa fire exit, huminga ng mabilis, nanginginin. Sumunod si Mara, hawak ang menthol, pero hindi na ito nakapagbiro. Lira, mahinang sabi, totoo pala. Kaya pala, iba yung tingin niya sa'yo. Naupo si Lira sa hagdan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak siya. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa bigat ng ginawa niya. Sa isip niya, ang tanong, masasalba ba talaga ang kumpanya? O baka ngayon palang magsisimula ang tunay na ganti? Umuupo pa rin si Lira sa hagdan ng fire exit nang unti-unting humupa ang ingay sa labas. Sa bawat segundo, naririnig niya ang sariling paghinga na parang gustong kumawala sa dibdib. Si Mara, nakatayo sa tabi niya, tahimik lang. Menthol candy sa palad pero hindi na ito nakapagbiro. Pareho silang alam na iba na ang mundo paglabas nila sa pintuang iyon. Hindi na sila simpleng housekeeping staff na invisible. Naging bahagi na sila ng kwentong hindi nila hiniling. Ilang minuto pa, marahan na lumapit si Attorney Selena Magsombol. Hindi siya mukhang nagmamadali pero halatang sanay sa ganitong esena. Yung mga taong tapos na sa laban pero hindi pa tapos sa takot. Lira, tawag, mahinahon. You did the right thing. Hindi agad nakasagot si Lira. Punong-puno pa ang mata niya. Ma'am, baka balikan kami. Baka tanggalin po kami. Umupo si Attorney Selena sa isang hakbang na mas mataas. Listen, under good faith reporting, you are protected. If anyone retaliates, we document it. We escalate. You won't be alone. Suminghot si Lira. Pero ma'am, janitress lang po ako. Minsan po, kahit tama ka, ikaw pa rin yung nababali. Tumanggo si Attorney Selena. Parang naiintindihan ang bigat ng sinabi. That's why we don't let the story be twisted. Your statement will be on record, and your access, your work, will be accounted for. I've already spoken with Chief Brando. Mang Sisinio will also be a witness to the chain of custody. Napalingon si Lira kay Mara. Kahit papaano, may kunting ginhawa, hindi siya mag-isa. Pagbalik nila sa hallway, iba na ang tingin ng tao.
Hindi lahat pero may ilan. Yung mga dating dumadaan lang na parang hangin sila, ngayon napapatingin, napapahinto, parang nagtataka kung paano ang maliit ay naging dahilan para gumalaw ang malaki. Sa pantry, nadatnan nila si Dax Lambert na nakaupo, hawak ang cellphone, maputla. Nang makita si Lyra, tumayo siya agad, parang may gustong sabihin pero hindi makabuo. Miss Lyra, mahinang simula. I'm sorry. Nagulat si Lyra. Hindi niya inaasahan na maririnig niya iyon mula kay Dax. Hindi ko alam kung paano ko babawiin yung mga sinabi ko. Dagdag ni Dax, iwas ang tingin. Pero mali ako. Sa'yo ko binunton yung stress. Sa totoo lang, takot lang din ako. Kasi kung may nangyari sa finance, kami yung unang susunugin. Tahimik si Lyra. Sa loob niya, gusto niyang magalit. Gusto niyang ilabas ang lahat ng sakit ng paratang. Pero pagod na siya. Okay lang sir, sagot niya. Pero hindi iyon pagsasang-ayon. Iyon ay pagpili ng kapayapaan. Umiling si Dax. Hindi okay lang. Mali talaga. Kinuha niya ang wallet niya. Naglabas ng maliit na resibo at cash, iniabot kay Lyra. Narinig ko, may sakit tatay mo. Hindi to utang, hindi to awa. Tulong lang, kahit konti. Nanlaki ang mata ni Lyra. Hindi siya sanay tumanggap, lalo na sa taong dati siyang minamaliit. Sir, hindi ko po... Please, putol ni Dax. Nanginginig ang boses. Kung may natutunan ako sa araw na to, yun yung hindi mo pwedeng tapakan yung tao sa baba. Tapos, i-expect mong mananatiling matatag ang buong building. Si Mara, napapikit na lang. Parang gustong tumawa, pero nauwi sa buntong hininga. Tinanggap ni Lyra ang pera, hindi dahil gusto niyang patunayan na may karapatan siya, kundi dahil kailangan niya, para kay Itay. Sa mga sumunod na linggo, parang nagpalit ng tono ang buong kumpanya. Hindi pa ito happy agad, hindi melodrama kung biglang gumaan ang lahat, pero may pagbabago. May investigasyon, may mga panayam, may mga folder na nilalabas mula sa archives, at sa bawat araw, mas lumilinaw na ang pagkakahawak ni Gideon Sarmiento sa sistema ay matagal nang nakabaon, hindi lang isang taon, kundi maraming taon. Si Rafi de la Serna halos hindi na umuuwi, laging nakatambay sa IT room. Isang hapon, nadatnan siya ni Lyra sa hallway, hawak ng laptop bag at 2 kape. Sir Rafi, bati ni Lyra, maingat. Okay lang po kayo? Napangiti si Rafi. Pagod. I've been better, but we're getting somewhere. Tumingin siya ng diretso kay Lyra. You know, if you didn't hand over that frame, we'd still be chasing ghosts. Napayuko si Lyra. Hindi ko naman po ginusto na madamay. I know, sagot ni Rafi. But sometimes, the system only changes when someone outside the important people moves it. Sa nanguhosunod na linggo, naglabas ng internal memo ang Velasco Holdings. Hindi ito full public scandal. Pinilit ni Yvette Llorente na kontrolado ang press release, pero malinaw ang mensahe. May restructuring, may accountability measures, at may bagong internal controls. May whistleblower hotline, may bagong approval process, at may pagbabawal sa solo authority sa finance. Isang paraan para hindi na maulit ang ganong klase ng pagmamanipula. Sa executive floor, unti-unti nakita ni Lyra ang pagbabago kay Cyrus Velasco. Dati parang multo sa sarili niyang kumpanya. Ngayon, mas madalas siyang bumababa sa floors. Hindi siya biglang naging mabait sa lahat, pero may pagkilala. Isang umaga, habang naglilinis si Lyra sa hallway, dumaan si Cyrus kasama si Tom Alcantara at Chief Brando. Huminto si Cyrus pag nakita siya ni Lyra. Tahimik. Parang iniisip kung ano ang tamang sabihin sa isang taong hindi niya kilala pero may malaking naging papel. Lyra, sabi niya, mababa ang boses. Can we talk? Just a minute. Namlamig si Lyra. Opo sir. Dinala siya ni Cyrus sa maliit na meeting nook, hindi sa loob ng CEO office. Parang sinadya niyang maging pantay kahit papano. Nandun din si Tom at Chief Brando bilang saksi. At para siguro hindi lumabas na may secret deal. Una sa lahat, salamat. Hininga siya.
I owe you an apology too. I didn't know what was happening under my own desk, literally and figuratively. Hindi makatingin si Lira ng diretso. Sir, trabaho ko lang po maglinis. Exactly. You were doing your job. The rest of us, some of us weren't. Tumingin siya kay Tom, saka bumalik kay Lira. I was told you're on contractual status. That's going to change. Nagulat si Lira. Sir? Regularization, sabi ni Cyrus. Simple pero mabigat. And I want HR to put you on a track. Facilities Management Certification, night classes, company-sponsored. Parang nanikip ang dibdib ni Lira. Sir, baka po ibang tao ang mas karapat-dapat. Marami pong matagal na dito. Sumingit si Tom Alcantara, mahinahon. Lira, this isn't charity. This is recognition. And it's also corrective. Tumingin siya kay Cyrus. If the company wants to prove it learned, it starts with how it treats people like you. Sa gilid, tumanggo si Chief Brando. At para malinaw, walang pwedeng gumanti sa'yo. Security will handle it. Nang lumabas si Lira sa meeting nook, halos hindi niya maramdaman ang paa niya sa sahig. Si Mara naghihintay sa pantry, nakataas ang kilay. O ano? Tanong ni Mara pilit ang pagka-cool pero halatang kinakabahan. Pinagalitan ka ba? Sinisi ka ba? Umiling si Lira, umiiyak na ang mata pero hindi dahil sa takot. Mara, i-regularize daw ako. May training, may certification. Sandaling natahimik si Mara, saka biglang napatawa. Yung tawa na may halong iyak. Aba ay di wow! Yan ang tamang karma. Pero teka ha, huwag ka munang mag-celebrate ha. Baka may mga taong galit pa rin. Tama si Mara, may galit pa rin. Sa HR, napansin ni Lira na unti-unting nawalan ng kapangyarihan si Noreen Avellino. May mga lumabas na complaints tungkol sa harassment at intimidation. Hindi iyon biglang naresolba pero isang araw, nakita ni Lira si Noreen na nagliligpit ng gamit sa cubicle. Tahimik, walang usual na yabang. Walang taong lumapit para magpaalam. Wala ring nang apak. But the silence itself was a verdict. Sa housekeeping team, si Mara naman ay ginawang team lead sa night shift. Si Mang Sisenyo nabigyan ng commendation at dagdag benefits. At minsan, habang nagkakape sila sa guardhouse, napangiti itong parang nabawasan ng bigat. Lira, sabi ko sa'yo, huwag mong ipagpalit ang dignidad mo sa pagod. Hindi ibig sabihin nun na tumigil ka magtrabaho. Ibig sabihin, huwag ka papayag na yurakan ka. Tumanggo si Lira. Opo, Mang Sisenyo, natutunan ko po. Hindi pa rin madali ang buhay. Hindi agad nawala ang utang. Hindi biglang gumaling si Itay. Pero dahil sa tulong ni Dax at sa overtime pay na naging mas maayos dahil regularization process, nakapagpadala si Lira para sa lab tests at gamot. Sa probinsya, tumawag si Bambi isang gabi. Mas magaan ang boses. Ate, sabi ni Bambi, nakalab na si Itay. Sabi ng doktor, kaya pa, basta tuloy-tuloy ang gamutan. Ate, salamat. Napapikit si Lira, nakahawak sa phone. Hindi ako tulangan, Bambi. Laban natin to. Lumipas ang isang taon. Sa Velasco Holdings, mas maayos na ang sistema. Hindi perfect, pero mas matatag. May bagong partner na mas malinis ang record matapos umatras ang mga investor na may bahid. Si Yvette, natutong maging totoo sa statements, hindi na puro pagtatakip. Si Rafi, naging lead ng internal security systems. Si Tom, mas naging matapang sa legal. At si Lira, hindi siya naging milyonarya. Hindi siya biglang umangat sa teleseryang level ng yaman, pero umangat siya sa mas mahalagang bagay, stability. May sahod na hindi na nanginginig sa bawat cut-off. May training na nagbibigay ng bagong daan. At higit sa lahat, may dignidad na hindi na basta-basta kayang tapakan. Isang umaga, umuwi siya sa probinsya dalang ilang gamit, vitamins, gamot, at maliit na sobre para kay nanay. Wala siyang dalang designer bag pero may dala siyang pag-asa. Sa bahay, nadatnan niya si Itay na nakaupo sa bangko sa labas. Payat pa rin pero mas malinaw ang mata.
Anak, sabi ni Itay, mahina pero may ngiti. Ang tagal mong hindi umuuwi. Lumapit si Lira, hinawak ang kamay nito. Nandito na po ako, Tay. Sa gabing iyon, habang naglilinis siya ng maliit nilang sala, hindi na opisina kundi tahanan, naalala niya ang sandali sa ilalim ng mesa ng CEO. Naalala niya ang ulang picture frame, ang sulat, ang takot, ang pagpili. At sa katahimikan ng bahay, naunawaan niya, minsan, ang pag-angat ng buhay ay hindi nagsisimula sa malaking pangarap. Nagsisimula ito sa isang simpleng desisyon na huwag tumalikod sa katotohanan kahit ikaw ang pinakamadaling sisihin.